Maraming salamat po sa Bagua Reform Baptist Church na nag-host ngayon ng ating pabasag fraternal at naway kalugdan ng Panginoon ang paraan ng ating pagbubulay ng kanyang mga salita ngayong first session. Maraming muna tayo. Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyong magandang loob sa amin, sa opportunity na minsan pa mula sa iba't ibang iglesia ay tinipon nyo kami sa lugar na ito upang katagpuin ang tugisin, ang tema ng Communion of Churches. Makita namin ang pangangailangan nito mula sa kinabibilangan namin mga iglesia. Dahil tulad ng narinig namin kaninang umaga, may huminira na pagkakamisa kami dahil sa aming Panginoong Kristo. At mula rito, ay makita namin ang ipinakayag na talanampalataya ng aming mga ninuno sa liwanag ng inyong mga salita na kanilang pinagbulay-bulayan at ngayon ay aming muling pagtutulayan. Umagip na kayo sa amin at panunod ng inyong Espiritu na bigyan kami ng pangunawa. Alisin ang anumang maaaring makahadlang upang hindi namin makita ng maliwanag ng inyong isipan at ang inyong kalooban. Sa gayon, matuntun namin ang landas ng inyong layunin sa pagtitipong katulad nito. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Meron pong correction dyan sa ating text, sa aming handout. 1 Corinthians 14:33. Ano po? 1 Corinthians 14:33. 1 Corinthians 14:33. Tingnan po ninyo ang inyong mga Bible. 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. 1 Thessalonians chapter 2, verse 14. Itatawid ko lang kayo sa ating tema. Hindi ko yan sa subject for exposition. Unang Thessalonica chapter 2, verse 14. Chapter 2, verse 14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata o nagsipagtiis naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Note yung plural na churches. 2 Thessalonians chapter 1, verse 5. Ito ang huling text natin bago ko pagituwid sa ating tema ngayong 2 Thessalonians chapter 1, verse 4. Ano ba't kami sa aming sarili ay nangagmamapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig sa inyo at sa mga kabigatiang inyong tinitiis. Sa tatlong mga talatang ito ay pinakita sa atin na mayroong ugnayan at mayroong nagkakaisang pangtotoo ang mga iglesia sa panahon ng mga apostol. So hindi lamang sila may communication, meron silang relation, at itatawid natin, meron silang communion. Meron communion of churches sa pangunguna ng mga apostol. At dito, itatawid ko kayo sa ating tema mula ngayon hanggang mamaya after lunch. May tinatawag na lack of tribalism. Ito ang pag-uugali na nakaugat sa katapatan sa isang grupo o tribo. Ang tawag dyan ay ethnic tribalism. Maintindihan natin yan. Kahit mga Pilipino, may kanya-kanyang tribo. Tribo ng mga Ilocano, tribo ng mga Tagalog. Nung college kami, malakas to noong 80s. Kami, Rizal, Tagalog o Rizaleño. Ganun pa man, meron ding tinagurian o tinatawag na ecclesiastical tribalism. Ito naman ang mga iglesia na may pakipagkompetensya sa ibang iglesia kahit na sa katulad nila. Kaya ang huling quote ko sa aking wall,
sectarian sectarian tribalism is the worst kind of elitism. Nabasa niyo ba yun? Basahin niyo, ilike niyo. Sectarian tribalism is the worst kind of elitism. At yan ang hinaharap natin ngayon. Kanya-kanya, kayo-kayo, sila-sila, kami-kami. Hindi yan may iwasan kung nakaugat yan sa katotohanan. Hindi may iwasan yan. Given talaga. Pero kung sa ilang detalye ng pananampalataya nakabase ang pagkakaiba, diyan dumadami ang pagkapangkat-pangkat ng maraming iglesia. Kaya lalabanan natin, haharapin natin o hahamunin natin ang term nila, spirit of tribalism. Babasagin natin yan. At sana mabasag yan sa ating kalagitnaan. Ang aking proposition, may tungkulin ng iglesia sa makabuluhang pakikisama sa ibang iglesia. An overarching idea or theme. May tungkulin ang iglesia sa makabuluhang pakikisama sa ibang iglesia. Mula sa mga halimbawa ng kasulatan, ayun, Corinthians, Thessalonians, hanggang sa kasaysayan ng pag-iral ng mga iglesia ayon sa ipinahayag nilang pananampalataya. Ito ang paper natin. Unahin natin anong konsepto ng iglesia sa kasaysayan ng ating mga ninuno, particular sa Nicaea. Dahil yun ang isa sa pinakatampok at pinakatanyag na ecumenical council, yung nagsama-sama ang mga iglesia upang harapin ang maling aral tungkol sa Panginoong Kristo. Pero sa likod nun ay may bit-bit sila na na-formulate sa Nicene Creed. So susundan natin yan. Tapos ang pangalawa, yung sinasabi ng kasulatan tungkol sa relasyon, kooperasyon at pagtutulungan ng mga iglesia sa bagong tipan. At pangatlo, saan natin itutungtong ang communion of churches kung marirealize na maging formal ang pakikitungo o ang term ng iba ay pakipagniig ng mga iglesia sa isa't isa. So we are looking forward na ma-realize ito. Dahil maganda yung connection ng dalawa. Yung tinatawag na classical mark of the church, one, holy, Catholic, apostolic. Tapos yung reformed mark of the church, pure preaching of the word in general, and the gospel in particular, right administration of the sacraments, and church discipline. Yung classical mark is a timeless confession of its divine identity. Ipinoproklama dito kung saan nanggaling ang mga iglesia, kung saan nanggaling ang mga pagtitipong ito ng mga mananampalataya. So establish na iisa yan. One, Holy, Catholic, Apostolic. At nariyan ang ilang payak na kaisipan. Yan ang timeless confession of its divine identity. Diyan mo makikilala ang isang church. Bagsak yan ang kulto. Tapos yung reform marks of the church, yan ang practical criteria for its visible manifestation. Paano mo makikita, paano makikilala ang mga iglesyang ito? So, beyond sa tatak o pangalan ng karatula, ito muna. Ito muna. Saan galing yung church? Sa landmark, merong authority of the local church. Sa reform, merong mandate of the church. So, hindi ka po pwedeng humayo sa ganang iyong sarili na walang nagsugo sa iyo. At kaya tayo ganito sa komunidad ng mga evangelical, wag na yung mga kulto, sa komunidad ng evangelical ay nagkakaroon ng mga iglesyang wala sa proper process ng pag-send out ng iglesia. Ang term doon, walang mandate to do the work of the ministry. Ang tawag natin yan, tinopak ba yan? O nagising isang araw at gustong pangaral at gustong
magtipon ng mga mananampalataya? Or tinulak ba yan? Dahil walang magpapastor, ikaw na lang. Pero alam natin, ang mga pastor ay tinawag, ibinukod. May kwalifikasyon na inarticulate ng Titus chapter 1 and 1 Timothy chapter 3. So hindi tayo mangangapa kung sino ang kailangan o dapat maging pastor ng iglesia. Kaya ito yung ipakikita sa atin ang kabuluhan. Ang esensyal na likas ng iglesia na nakaugat sa katubusan ni Kristo. May esensyal na likas ang iglesia na nakaugat sa katubusan ni Kristo. Nagiging iglesia ang iglesia dahil sa pananampalataya kay Kristo. Nakapaloob doon na ang bawat bahagi o magiging miyembro ng iglesia ay mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Hindi maaaring maging bahagi ng iglesia ang hindi nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Or in short, hindi Kristiyano. Dahil yon ang pangunahin. Yan ang kaisipan, yan ang esensyal na likas ng iglesia. Nakasalig, nakaugat sa katubusan kay Kristo. Kung walang katubusan kay Kristo, walang church. Meron, church in the wilderness. Acts chapter 7, yung kinuwento ni Esteban. Pero they were looking forward sa iglesia na itatayo ng Panginoong Kristo. Sila yung anino. Ito yung form. Ito yung shadow. Dahil sila ay kalipunan ng Diyos. Ibinukod para sa Diyos. Di ba yun ang pangunahing konsepto ng iglesia? Tinawag, ibinukod para sa Diyos. Kaya ang sabi ng classical marks of the church, number 1, oneness or kaisahan. Ang kaisahan na ito ay nakaugat sa kaisahan niya sa banal na Trinidad ng Diyos. Ito ang ipinagmalasakit ni Kristo sa kanyang panalangin, John chapter 17, verse 21. John chapter 17, verse 21. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. John chapter 17, verse 21. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo. Na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Yan yung sinasabing likas na pagkakaisa ng lahat ng tunay na Kristiyano. Mahirap gamitin yung Kristiyano, kaya ang term natin, yan ang pagkakaisang umiiral, spiritually, sinabi na ni Pastor Kaina, sa lahat ng nakay Kristo, sa lahat ng mga tinubos, umiiral yan pagkakaisa niya. Kaya nga dun sa Ephesians chapter 4, mine-maintain na lamang, pinapanatili na lamang sa isang lokal na iglesia, yung pagkakaisa. Sa halip na magkagulo sila. Ang pagkakaisa ito ay spiritual na nakatindig sa nakaliligtas na pananampalataya kay Hesukristo. Ito ang ipinakikita sa pamamagitan ng nagkakaisang pananampalataya at gawain ng pakikisama. Ephesians chapter 4, 4-6. Yung kaisahan na yan, yung oneness na yan, ay nasa likod o nasa gitna ng sinasabi ng Ephesians chapter 4, 4-6. Ephesians chapter 4, 4-6, which is spiritual unity because of Christ. Ephesians chapter 4, 4-6. May isang katawan, yan ang church. Isang spirito, gaya naman ng pagkakatawag sa inyo sa isang pag-asa na tali ng kapayapaan, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa sa pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Malalim pong i-expond yan, kaya iniwanan ko na yan sa inyo. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ekspresyon nito, sa mga lokalidad, may pagkakaisa sila.
sa katapatan sa Ebanghelyo at mapagpalang pag-asa kay Kristo. Spiritual union with Christ. Pangalawa, holy kabanalan. Ang iglesia ay hindi lamang nakaugat sa kanyang pagkakaisa o pagiging isa sa banal na Trinidad. Ang iglesia ay banal, yamang nakabukod para sa layunin ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng pananahan ng Banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga libagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kanila at ating Panginoon. So tumatawag ba sa pangalan ng Panginoon Kristo ang mga kapatid na bumubuo ng Guagua Reformed Baptist Church? Kasama sila ng kapwa nila tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na nasa Olongapo, nasa Badaan, nasa Subic, nasa Rizal. Yan ang isang katawan sa isang pananampalataya. Ang kanilang kabanalan ay nakaugat sa katwiran ni Kristo na ibinilang sa kanila at patuloy na umuunlad sa buhay pananampalataya. Pansinin niyo ang dulo ng pagliligtas na kay Kristo, Ephesians chapter 5, 25-27, na ipipresent ang iglesia. Hindi yung lokal ha, huwag kayo titingin mo na ron. Ipipresent ang lahat ng tinubos, ang mga nakay Kristo, sa kanyang sarili na walang banal, walang dungis, walang batik, o walang bulbog. Huwag nang titingnan ng local church yun, mabibigo kayo. Bawat individual na tinubos ng Panginoon Kristo, o bawat mananampalataya ni Yesu Kristo. Huwag mo na tingnan ng local church. Madilito kayo. Ang dulo, kasakdalan or kabanalan, kawalang dungis ng iglesia. Kaya dito, mababago pati eschatology. Ang dulo ng Christian life, glorification. Blameless before Him in love. Ang kabanalan ng iglesia ay makinang na refleksyon ng kanilang panawagan at patuloy na pagbabago. Consistent ito sa calling at doon sa patuloy na pagbabago. Kaya tama yung reforming according to the Word of God. Reforming according to the Word of God. Sa theology, sa doctrines of salvation, yan yung sanctification. Kaya hindi maaari ng iglesia ay maging stagnant or status quo. Ang iglesia ay sumusulong or umuurong. Walang neutral. Kaya may church discipline. Hindi ka umuusan. Mamaya yun. So, Catholic, one, holy, Catholic. Katoliko tayo. Ang ibig sabihin ng universal. Hindi Roman Catholic, ha? Naka-record yan. Pag sinabi ko katoliko tayo, maniwala kayo. Ayon sa gabing ng mga ninuno natin, which simply means universal. Wala ko sinabi Roman Catholic tayo, ha? So, pangkalahatan, yan ang ikatlong marka. Lampas ito sa lokal na ekspresyon na naniyayakap nito lahat ng nakay Kristo na tumutugis sa mandato. Matthew chapter 28, 18-20, and Revelations chapter 7, verse 5. Nakapaloob dito ang kabuuang kapahayagan ng mga katotohanan nakay Kristo na nagbabantay laban sa kamandag ng sektarianismo at elitismo
Sabi natin sa intro, tribalismo bilang ekspresyon ng natatanging pananampalataya. May kilala ba kayong Trinity Church? Church na sila lang ang tama, tunay, at totoo. Umiwas kayo at umilag. May mga Baptist na ganun ang pananaw. Yung mga landmark Baptist, I've been there for 10 years. Seryoso naman ako, may vision mga kami sa Bacolod City. Babalik ako yung dalawang pastor ko. Kailangan mabawi ko, di ba? Yung ibang mga Bible Baptist, ganun. Parang sila lang yung church. Lalo na yung Baptist bride. Tribalism yan. Tribalism yan. At yan ay binabangga ng kaisipang tinatahak natin. Kulang na lang sila lang ang ligtas. At may mga Kristiyano na may ganong pananaw. Sino may kilalang mga Kristiyano na sila lang ang ligtas? Meron po ba kayong kilalang Kristiyano na sila lang ang ligtas? Kinakausap niyo ba? Ang tiyagaan niyo na, huwag niyo na kausapin. Mahirap kausap yun. And to be consistent, dapat mag-kulto na sila. Kasi sila rin yun. Ganon din ang pananaw doon. Ika-apat, apostolicity. So, oneness, holiness, universal, and apostolic. Otoridad at kaugnayan ng mga katotohanang itinuro ng mga apostol bilang opisyal na saksi ng muling nabuhay at naghaharing Kristo. Ang iglesia ay nakatindig sa mga itinuro ng mga apostol. Ephesians chapter 2, verse 20. 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. Ang marka ng tunay na iglesia ay nakaugat sa katapatan sa mga itinuro at ipinangaral ng mga apostol. Yung text na lang na John 15:27, siguro sapat na yan. John chapter 15:27. Ang iglesia ay dapat apostolic. Ibig sabihin, yung mga turo mula sa aral na itinuro ng mga apostol. Simply put, nakabase sa bagong tipan. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nakabase sa bagong tipan, wala na tayong pagpapahalaga sa lumang tipan. Bakit? Dahil ang bagong tipan, nakatindig sa lumang tipan. Huwag kayo mag-iisip na dahil apostolic ang church, wala nang pagpapahalaga at walang kaugnayan ang mga katotohanan sa lumang tipan. Tandaan natin, hindi magkaiba ang lumang at bagong tipan. Hindi yan lalong magkahiwalay. May progress of revelation. Kung sa Old Testament ay promissory, sa New Testament ay fulfillment. Kaya doon yung titignan niya sa progress in terms of its relation. Hindi yan ate. Hindi ho, dire-diretso. Dire-diretso. Dahil ang bagong tipan ay katuparan ng mga inihula ng lumang tipan tungkol sa Mesiyas na ang pangalan na Jesus, ang Kristo ng Diyos. Ano sabi? John chapter 15, verse 27, at kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng una. Sa theology, sila yung official witness of the risen and reigning Christ. Kaya may authority ang aral o turo ng mga apostol. At dahil John 15, 14, 15, 16, yan ang upper room discourse. Walang kausap dyan ang Panginoon maliban doon sa 12 o sa mga apostol. Dahil nadyan ang huling tagubilin sa ministeryo ng Banal na Espiritu na magpapaalala at magtuturo sa kanila ng lahat ng itinuro ng Panginoon sa loob ng 3.5 taon. Ipaalala ng Holy Spirit. Ang produkto, the New Testament writing. The New Testament Scripture.
Yun yung product. At sila ang author niya. Sila ang human author niya. O human writer. Ang author pala, ang Holy Spirit, di ba? Baka technically nyo. So human writer, divine author. So yan ang sinasabi ng 2 Peter 1, 20 and 21. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan na hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya sila ang sumulat, guided ng banal na Espiritu. So in one sense, the Holy Spirit is the author, the apostles were the writer. Kaya ang sabi ni Tertullian, they are true churches which hold to what they receive from the apostles. Yan ang concept na nabuo sa kasaysayan. Ano ba iglesia? Paano ba natin titignan ng iglesia ng mga mananampalataya? Paano ba natin sila ikilalanin? Naniniwala ba sila na lahat ng Kristiyano ay isa? Ano man ang pangalan ng kanilang karatula sa church building nila? Naniniwala ba kayong kapatid natin ng Pentecostal? Charismatic. Mga sektaryan yata ito po sa o, anong trigo ba kayo? Baptist right? Tigilan nyo yan. Naniniwala ba kayo na mananampalataya sila ng Panginoong Jesucristo? Parang mabigat ang information. Pag ibang church or persuasion ang usap nyo, ang unang pag-usapan nyo, ang issue ng pananampalataya kay Jesucristo o ang pagliligtas na namin Kristo. Huwag ibang doktrina. Huwag ibang doktrina. Huwag niyong hangarin, asamin na baguhin siya. Hindi mo trabaho yun. Trabaho ng Holy Spirit yun. Pero kung magsisimula tayo sa relasyon natin kay Kristo at sa pag-unlad, sa pagkakilala sa Kanya, everything will come in its places or fall into its places. Tiyaga lang. Tiyaga lang. Tandaan nyo, hindi kayo magbubukas ng isipan nyo. Tandaan nyo, hindi kayo magpapaunawa sa Kanya. Ang banal na Espiritu. Kaya kung hindi natin matawag na kapatid ang mga hindi Baptist, lalo na hindi Reformed Baptist, dapat tinamaan ka na rito sa tribalism. Yan ang ecclesiastical tribalism. And the worst love of tribalism is ecclesiastical elitism. Tamang elite ka. Marami na sila, huwag nyo nang nagdagan. Yun ang aking challenge. Marami na silang elite. Tayo, galit. Galit tayo sa elite. Tingnan niyo mabuti mga kapatid, dahil ito ang challenge ko sa inyo. Tingnan natin ang isang Kristiyano sa liwanag ng relasyon niya kay Kristo. Mas marami kayong mapag-uusapan tungkol sa Panginoong Jesucristo kaysa sa ibang mga bagay. At yun ang problema, at yun ang challenge ng maraming Kristiyano. Lalo na sa mga nasa Reformed community. Hindi naman ako lalayo. Sa Revolt community. Nasaan ang interest? Nasaan ang leaning? Nasaan ang pagpapagal? Nasaan ang pagsusunog ng kilay? Nasaan? Kung hindi kay Kristo, wala sa sentro. Hindi na lang siguro muna para mabalik-balik ng konti. Kung hindi kay Kristo, wala sa sentro. Pakinggan nyo si Spurgeon. Beware of studying doctrine, precepts, or experience apart from the Lord Jesus Christ.
who is the soul of all. Doctrine without Christ will be nothing better than the empty tomb. Doctrine with Christ is glorious high throne with the King sitting on it. Patay na, nagsasalita pa. Anong doktrinang kinauhumalingan mo ngayon? Anong doktrinang major mo ngayon? Huwag ka matukson sumagot, baka sagutin kita. Challenge lang. Kung meron, ano yan? Identify. Ngayon, kung ano man yan, paano mo nakikita si Kristo dyan? Mas nakikilala mo ba siya? Kung hindi, bakit? Ba't hindi? Eh lahat ng katotohanan, umuwi kay Kristo, nagsisimula kay Kristo. Dahil siya ang sentro. Sabi ni Spurgeon, siya ang soul of all doctrine. Kaya nga sinabi natin, doctrines of God, paano maintindihan niya without Christ? Doctrines of the Spirit, of the Scripture, paano maintindihan niya without Christ? Doctrines of the Holy Spirit, paano mo makikilala ang Holy Spirit without Christ? Doctrine of sin, doctrine of man, doctrine of the church, and even doctrines of the last thing. Kung wala si Kristo, ano hintay mo? Rapture. Gunawang mundo. Nasa si Kristo yan. So, ang punto, ano bang theology natin? Kapag hindi yan nagpapakilala kay Kristo, tayo na magtuloy. Dahil si Kristo, ang creation word, siya yung let there be light and there was light. Siya yung word become flesh, John chapter 1. Siya yung written word. Siya yung tinuturo ng nakasulat na salita. Siya yung nagsalitang salita. Siya yung nagkatawang taong salita. At siya yung sentro at itinuturo nung nasulat na salita. Hindi yung pwedeng pagwaiwalay niya. Hindi yung pwedeng pagwaiwalay niya. Kaya dito, nakasalig unang-una ang komunyon ng mga iglesia. Sa kabila ng pagkakaiba-iba o sa kabila ng pagkilala na ang otoridad ay nasa isang iglesia bilang lokal na kawan ng Panginoon, may utos sa mga bahagi nito na magmahal sa kapatiran. John chapter 13, 34, 35. Sabi natin yan, di ba? Paano makikilala ang mga Kristiyano ng mga tao sa mundo? Paano tayo makikilala bilang Kristiyano? Nagmamahalan. May express ba na isang local church lang yan? Masyadong maliit yan. Ang pagmamahal na yan ay umaabot sa lahat na nagpapakilalang Kristiyano. Kaya mo ba mahalin yan? Kasi yan ang marka ng pagiging tagasunod ni Kristo. John chapter 13, 34 to 35. Makikilala kayo ay ka. Kung kayo na kayo mga alagad ko, kung kayo magmamahalan sa isa't isa. Ano? Paano nyo itinatawid at ipinagdadama ang pagmamahal sa kapwa nyo Kristiyano na hindi kasama sa inyo sa simbahan nyo? Paano? Huwag mo na yan. Meron ka bang pagnanais? Meron ka bang inisyatibo na magpadama ng pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano na hindi mo kasama sa iglesyang kinabibilangan? At kung meron, paano? Katulad ba ng pakikitungo mo sa mga kapatid sa iglesyang kinabibilangan? Kung hindi, there's something wrong. Napakakitid ng pananaw natin. Baka nalaglag tayo sa spirit of tribalism or worse, elitism, na parang kayo lang ang pinapanahanan ng Diyos. Eh, sa lagay ko, kailangan nating pag-usapan ng maayos, ng mainam yan. Yung pagmamahal. Pagmamahal. Kaya yun ang challenge. Ipinakikita mo ba? Dahil may pangangailangan ng pagkakaisa. Text natin ngayon na, di ba? Psalms 133. Oh, how good and how pleasant it is for brethren
Ano yun, kakahon mo sa local church nyo, kakapraso kayo. Masyado naman tuyo yan. Masyado naman mababaw yun. Ano yun? Doon lang? Doon ka lang mag-express ng pagmamahal. Yan yung challenge ngayon, mga kapatid. Kaya kung sa pakikitungo, meaningful fellowship o relationship even, much deeper. Sa mga mananampalataya na hindi katulad ng persuasion natin, kakapusin tayo. Magkakaproblema tayo. Masyadong limitado ang exercise ng ating gifts. Lalo kung sa local church doon. Ang laki ng kaharian. Yun ang problema raw natin ngayon. Nalaglag tayo sa churchianity. Hindi na natin makita ang Christianity. Local church tayo sa halip na kingdom cause na mas malapad kaysa sa iglesia, na mas malawak kaysa sa iglesia. At kung hindi nyo ba nakikita yan, maintindihan ko kayo. Kaya yan, tulungan ko kayo na makita yan. Hindi ako magmumulat, pero maglalatag tayo ng mga prinsipyo. So dito, ang panalangin sa isa't isa. Ephesians chapter 6 verse 11, ipanalangin nyo kami. Kung yan ay nakakahunlat sa local church, ang liit ng impluensya niya. Ang liit ng impact niyan sa mundo. Kakapraso kayo. Kaya challenge, tingnan mo yan sa mas malawak ng pananaw. Tingnan mo yan sa kapasidad o sa konteksto ng lahat ng nagpapakilalang Kristiyano. Tsaka mo na isipin kung totoo yan o hindi. As long as nagpo-profess na mananampalataya, tratuhin mo at tanggapin mo na Kristiyano at kaisa kay Kristo. Malibang, i-betray niya ang pagkakilala mo. Tsaka ka na humato. Kaya common ground, our relationship with Christ. Pag hindi ka dyan nanggaling, magiging mababaw ka, malilimitahan ka ng sectarianism o tribalism and worse, elitism. Pag hindi natin ma-exercise ang halimbawa ng pagsuporta sa mga ngaral mula sa ibang iglesia. Romans 16, 1-3. 2 John 5 and 11. Naalala nyo? Maging si Diotrephes, naalala nyo? May dumating na misyonero, hindi niya tinanggap. Yan ang tamang elite. Kaya nung sabi ni Juan, haharapin ko siya kakusapin pagdating ko. At lahat ng sumuporta at tumatanggap sa mga misyonero, pinalalayas ni Diotrephes. May halimbawa na tayo sa ganyang espiritu. Hindi iyan karapat-dapat na sundan. Kaya nga sa mga iglesia, dahil pa tayo ng Wesleyan. Dahil pa tayo ng Wesley Brothers. Sa compound nila, meron silang inn. Lahat ng mga travelers na Kristiyano o misyonero, pwedeng matulog doon. Tayo. Sino yan? Baptist ba yan? Anong Baptist? Rima ba? Welcome. Hindi Baptist. Hindi nyo ba tutulogin? Walang discount. Pagka-ribak meron. Diba? Kahit tayo natetano niya. Ganyan ba yun? Hindi ba napapansin? May sinusuportahan ba kayong mga ngaral bilang iglesia o bilang ministry? Huwag nyo na hintay mag-iglesia kayo. Sa paano parang kayo sumusuporta? Sa pananalangin? May 3 P. Kung sa mundo, may 4 P's. Sa mga Kristiyano, mayroong 3 P. 3 na lang. Pagka inapat ko, baka mahirapan na kayo. Prayer, participation, provision. Kaya mong gawin. Sa kahit sino mang Kristiyano, lalo na misyonero o pastor. Wala kayong budget. Kaya na meron ka. May mga halimbawa, Romans 16, 1-3. Tingnan nga natin yun. Romans 16, 1-3. Hindi naman command yan, pass. Ano yan practice. Ano yung love one another.
as I have loved you. Ito, expression eh. Expression ito ng pagmamahal na fundamental commandments. And the summary of all the commandments. Love one another. Paano pakikita yan? Laway. Hindi mabubusog ng laway yan. Hindi mabubusog ng pag-pray ka kanila. Hindi mabubusog ng prayer yun. Mabubusog yun kung pakanin. Practical ba? Ayun, practical. Malibang wala kang kakayahan. Hindi ko manghingi. Ganun lang. Ganun lang naman. Hindi ko bigyan ng tulong. Pero kung binakanyahan, ay ito, tumulong. Bakit na yun? Hindi na yung kinukonsensya. Pero nasaan ang ating pagkakaintindi? Romans 16, ipinagkakagabilin ko sa inyo si Phoebe, na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Sincera. Kaya, upang tanggapin niyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal. At tulungan niyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo. Sapagkat siya namay naging katulong ng marami at ng ating sarili naman. Negative ba? Negative ba tayo? Initiative? Member ba siya ng Roman Church? Hindi. Pero kilala siya ni Pablo at nire-recommenda siya ni Pablo na tanggapin ng Roman Churches. Maraming church doon. May ganyan ba tayo? Hindi na ko siya. Anong nabot sa akin? Tulong para sa nangangailangan mga kapatid at mga iglesia. Romans 15. Yan na lang muna. Dahil nandiyan naman na may referensya naman kayo. So, really, sa inyong comfort time. 15:26. 15:26. Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya. Ilang church yun? Hindi ko dalawa yun. Mga probinsya ito eh. Marami yan. Na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha, sa mga banal na nasa Jerusalem. Ayuda, ito. Abuloy, kailan tayo huling umakto ng pagtulong sa mga kapatid na hindi natin kasama sa local church? So, yun ang challenge dito. At ang komunikasyon ng mga iglesia sa isa't isa. Colossians 2:1-7. So nakita natin yung pangangailangan, tinutubis natin yung proposisyon, maitungkulin ng iglesia sa makabuluhang pakikisama sa ibang iglesia. Ito na yun. Ito na yun. Colossians 2:1-7. Colossians 2:1-7. At sana sa discussion, maging open kayo mga kapatid. Maging totoo kayo. At ilatan niyo ang mga concerns na dapat harapin natin. Colossians chapter 2. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pag-ipilit dahil sa inyo at sa nangasa Laodicea at sa lahat na hindi nakakakita ng mukha ko sa laman, upang mag-aliw ang kanilang mga puso, mga-aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip-lakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito yung sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaagit-agit. Sino ang usap niya, Pastor Pablo? Mga kapatid at iglesia sa Laodicea. Maraming churches yan. Ano basis? Nakabase sa kapwa nila pananampalataya at pagkakilala kay Kristo. Hindi sa denominational tag or persuasion. Kay Kristo. Kay Kristo. At may mga iglesia sa bawat region. Ang iglesia sa Galatia, chapter 1, verse 2. Ang mga iglesia sa Colossus, chapter 4, verse 16. Ang 7 iglesia, Revelations chapter 1-3. Anong benepisyo ng communion, cooperation, fellowship of churches? Pansinin, ang pagkakakilala
at pakikipagniig ay ekspresyon ng pagmamahal tungo sa pagpapatibay. Punto, ang hindi pagkakilala ay namumunga ng hinala at gumagawa ng divisyon. Kaya kailangan natin makilala ang isang Kristiyano, kailangan natin makilala ang iglesia. Yan ang magiging pamantayan natin. Sinong dapat nating ka-fellowship? Sinong dapat nating pagpadamahan ng pagmamalasakit at pagmamahal bilang Kristiyano na kapwa na kay Kristo? Sino? So yun ang ilalapit natin sa next session or lesson. 1 John chapter 4, 1-3. Ano po ang sabi? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami nagsilitaw ng mga bula ang propeta sa sanglibutan. Hindi nyo nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Kristo ay naparito, nasa laman, ay sa Diyos. At ang bawat espiritu ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Espiritu hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Kayon sa Diyos, mamunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. So meron bang mga huwad na iglesia? Meron bang hindi tunay na iglesia? Meron po. Identify sila sa usapin ng, diba pagkakilala na kay Kristo? Hindi yung tulib ba sila? Solas ba sila? Hindi pa puso yan. Ito, sino si Kristo sa kanila? Kung di sila naniniwalang si Yesu Kristo ay naging tao, nagkatawang tao, speaks of the incarnation, spirito ng Antikristo. Hindi sila laban kay Kristo, kundi pinalitan nila si Kristo. Yan ang Antikristo. Yan ang basis ng fellowship, ng knowing anong iglesia. O hindi, iglesia ni Kristo nasa karatula nila. Alam natin, tinayonikin mo manalo 1914, di ba? Hindi yun. Kaya huwag kayong madadala sa karatula. Tutuin naman kayo, madadala kayo sa karatula. 2 and 3 John ay nagpapakita na ang pagkilala at pakikisama ay kailangan sa pagmamahal at pagpapatibay na nakay Kristo. So nakita niyo ang basis? Anong naging basis ng Jerusalem Church nung in-extend nila ang right hand of fellowship kay Paul na dati ay hindi nila binigay? Ano? Real conversion ng knowledge of Christ. Dati nakipag-fellowship na siya, di ba? Pero hindi siya tinanggap. Walang ebidensya. Pero nung nalaman ng mga apostol, ang pinapangaral niya ay si Kristo katulad ng pinapangaral nila. At pinatunayan ito sa kanyang mga gawa dahil may marks of the apostle, in-extend nila ang fellowship kay Pablo. Ibig sabihin, iisa sila ng mensahe. Iisa sila ng layunin. Iisa sila ng panawagan. Kaya in-extend yung right hand of fellowship ang term ng Book of Acts. Because of Christ and the gospel. So tayo, saan natin ibabatay ang pakikisama at pakikitungo sa iglesia o sa ibang iglesia? Kung hindi kay Kristo. Saan? Meron pa kayong alam? Pag-usapan natin. Ang kalamangan nito. Anong kalamangan, advantage ng communion of churches, of like-minded churches na nakatungtong o nakasentro sa pananampalataya kay Kristo. Pansinin, marami iglesia ang humaharap sa mga mabibigat na hamon at issue ng pangunguna, leadership, ministry, pagkakaiba-iba ng pananaw at paggigiit ng ilang nagmamalasakit. Punto, ang biblikal na basihan ng pagharap sa mga issue ay ang paghihingi ng payo o gabay ng iba. Ang advantage, kung mayroong communion of churches or masyado kayong maging technical ang dalig sa inyo. Kung mayroong fellowship of churches na lang. Yung iba, association of churches. Ano man ang termino mo? Ang punto, may meaningful relationship ang isa't isa bilang na kay Kristo. Bilang
na kay Kristo. Galatians chapter 2, verse 2. At ako'y umahon dahil sa pahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinapangaral sa gitna ng mga hentil. Datapwat sa harapan ng mga may dangal ay salihin baka sa anumang paraan. Ako'y tatakbo o tumakbo nang walang kabuluhan. Datapwat maging si Tito man na kasama ko, bagaman Griego, ay hindi napilit na patuloy sa kanila. Anong basis ni Apostol Pablo? Ng pangingitungo, mensahe ng Ebanghelyo. Sino ba mensahe ng Ebanghelyo? Ang Panginoong Jesucristo, kung sino siya, His person, at kung anong ginawa niya, His work. Doon lang hindi na kayo magkakanta-ugalang sa eschatology, sa Christology. Hindi kayo makagraduate yan. Hindi kayo makagraduate. Everything concerning Christ, His works, and its implication sa Christian life. Malaman yun. Malawak yun. Dahil lahat ng doktrina, dadaanan mo kapag si Kristo ang sentro. Christ-centered spirit, Christ-centered scripture, or else, ano ba yung binabasa mo? Mga libro ng teologong. Ang bawat iglesia ay inaasahan nagpapanatili ng pagkakaisa. Binasa sa atin Ephesians chapter 4. Ang limitasyon sa ibang iglesia ay sa bakod ng pagpapayo at pag-alalay. 1 Corinthians 7:25. Pakinggan natin yan. Isang example. Pansinin niyo, apostol na si Apostol Pablo, ha? Pero pansinin niyo ang pagtrato niya sa mga kapatid sa Corinto. 1 Corinthians 7:25. At anong prinsipyo mabubulot natin mula rito in relation to other churches? 1 Corinthians 7:25. Ngayon, tungkol sa mga dalaga, ay wala akong utos ng Panginoon. Ibig sabihin, walang direct, explicit command from the Lord. Wala. Ngunit, ibinibigay ko ang aking pasya. No explicit written command from the Lord, authority. Ngunit, ibinibigay ko ang aking pasya. Yan ang apostolic authority. Dahil sila yung revelation bearer. So, walang written, explicit command. Pero narito siya bilang apostol. So, hindi siya mababa sa written word or explicit command. Hindi. May pagpapantay. Ngunit, ibinibigay ko ang aking pasya na tulad ng nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Nakita niyo yung level ng authority. Walang explicit command na it is written, pero dahil siya ay official bearer, official revelation bearer of the risen and reigning Christ, pantay ang kanyang authority. So ano makukuha natin principle dyan? Pastorally, kung walang explicit command, explicit written word, clear, pwede kang magsabi kung anong nakikita mo sa mabuti ng isang sitwasyon o sa maayos na sitwasyon. Pastoral yun, hindi apostolic, ha? Kaya may benepisyo sa pagpapayo, may benepisyo sa pagbibigay ng pananaw or posisyon na hindi mo ipaggigiitan dahil hindi tayo si Pablo. Kaya ang sa atin ay ano yun? Pag-akay, pagpapayo, at pagpapakita ng maliwanag, nakahantungan ng isang sitwasyon. Chapter 7, verse 40. 1 Corinthians 7:40. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng gayon ng ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may spirito naman ng Diyos. Again, apostolic authority. Hindi natin kaya yan kasi hindi naman tayo apostol. Ang sa atin ay sa paningin ko, sa liwanag ng prinsipyo ng salita ng Panginoon, ito yung masasabi ko sa usapin ito. At yun ay makatutulong. Lalo na kung walang explicit and direct command from the Scripture. Kaisipan, ang mga pastors sa iglesia
ay gobernador na binigyan ng hari upang mamahala sa isang probinsya. Kailangan niya ng payo o karunungan ng iba. Gayunman, responsable lamang siya sa hari. Merong multiple of counselor, di ba? Merong tagapayo. Proverbs 3, 5-7. Favorite niyo ba yan? Proverbs 3, 5-7. Trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Acknowledge Him. Limitado ang ating kaisipan. Limitado ang ating kaunawaan. Dahil nga sabi ni Pastor Noel, we must have an interest in what concerns Christian all over the whole world, especially where we can reach out our principle. Pakinggan nyo ang 1689 London Baptist Confession, and I read chapter 26, article 14. Dapat ay patuloy na manalangin ang lahat ng mga kaanib ng bawat iglesyang lokal para sa kabubuti at ikaunlad ng lahat ng mga iglesia ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng dako. Sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kaloob at katangiang spiritual. Dapat nilang tulungan ang lahat ng kapwa mananampalataya na makakasalamuhan nila sa kanilang paligid at hanap buhay. Sa makatwid, dapat hanapin ng mga iglesia ang pakikisama sa isa't isa hanggat ibinibigay ng providensya ng Diyos ang pagkakataong matamasa ang mga gayong kapakinabangan. 1689 London Baptist Confession. Article 15. Kapag nagkaroon ng mga suliranin, ito i-expound natin sa pagtugis ng Communion of Churches. Kapag nagkaroon ng mga suliranin o di pagkakasundo sa doktrina o pangangasiwa ng iglesia at ang kapayapaan, pagkakaisa at katibayan ng iglesia ay nasa sa panganib, isang iglesia lamang o ang lahat ng mga iglesia ang maaaring masangkot. Muli, ang kaanib o mga kaanib ng isang iglesia ay maaaring masaktan sa pagdidisiplina na hindi ayon sa katotohanan at kaayusan ng iglesia. Sa mga pangyayaring gaya nito, na ayon sa kaisipan ni Kristo na ang maraming iglesia na may pakikisama sa isa't isa, communion, ay dapat magpulong, magsangguniang magkakasama sa pamamagitan ng kanilang napiling kinatawan. Sila ay maaaring makapagbigay ng kanilang payo hinggil sa mga bagay na pinagtatalunan ng mga iglesyang nasasakot. Gayunpaman, dapat maunawaan na ang mga kinatawang nagpupulong ay hindi pinagtitiwalaan ng anumang kapangyarihan ng iglesia. Wala rin silang kapangyarihan sa mga iglesia mismo upang magdisiplina sa anumang iglesia o sinumang tao. Niipilit ang kanilang pasya sa mga iglesia o sa mga namumuno nito. So, ang limit ay pagpapayo, pagbibigay ng pananaw, at paghamon sa iglesia. So, natutunan na ng mga ninuno natin, ang community, ang praktikal na benepisyo at kalamangan ng pakikisama, pakikipagdiig. Hinanap ko yung communion sa Tagalog, pakikipagdiig. Ang problema, hindi na alam ng mga millennial. Pakikipagdiig. Hindi na alam ng mga millennial. Hindi na. Nakakaalam mga mailing niya. Kaya ang payo ko sa mga millennial, i-GMT mo. Google mo, team. Any question?